Ngayon naman upang alamin na natin ang lagay ng ating panahon ngayong Sabado, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Joey Figueroson na siya magbibigay sa atin ng update. Magandang umaga po, Mr. Figueroson. Magandang umaga rin sa iyo, Hari, at sa ating pong mga tagapakinig. Mr. Figueroson, meron ulit tayong namataang panibagong low pressure area o LPA sa Southern Mindanao. Ano na po ba yung exact location ng nasabing LPA? Hari, base sa datos ng Pag-asa, ang ating binabantayang low pressure area dito sa gawing silangan ng Mindanao ay nasa layong 330 km nitong silangan nga ng Mindanao. At kumikilos siya ng mabagal sa direksyon ng west-northwest. At hindi pa naman natin nakikita yan na bagyo sa ngayon, although at hindi pa ganap na at hindi pa maganda ang circulation at nakikita natin na nasa kategorya pa rin ang LPA sa ngayon. Mr. Figueroson, nabanggit nyo kanina na hindi nyo pa kinokonsidera na maging isang bagyo ito, no? Pero mataas po ba yung tsansa na maging bagyo itong LPA? Ano-ano po ba yung mga factors na ating tinitignan nang sa gayon ay madeklara bilang isang bagyo ang isang low pressure area? Yes, Harry, as a LPA, kailangan nakikita natin bago natin may deklara yan na bagyo, kailangan nakikita natin na deep ang kanyang circulation. Ibig sabihin, may circulation siya mula sa surface hanggang sa himpapawid. At tinitingnan din natin ang kanyang pressure at ang kanyang maximum wind. At habang lumalakas ang kanyang hangin, baba naman ang kanyang pressure. At sa atin dito sa Pilipinas at base na rin sa directive ng WMO o World Meteorological Organization, sinusunod natin yung sa kategoryang tropical depression, kailangan ang maximum sustained wind ay nasa 45 km per hour hanggang 63 km per hour and so on. At beyond that ay nasa kategoryang tropical storm at sa kategoryang typhoon. At wala po tayo sa base at sa kaalaman ng ating mga kabayan, wala tayong kategoryang super typhoon. Nagtataas lang tayo ng public storm warning signal kung masyado lang malakas ang hangin. Pero Mr. Figueroson, ito po bang low pressure area na ito, mataas po ba yung chance niya na maging bagyo? Makikita po ba natin, maaasahan po ba natin na this week ay magiging bagyo itong nasabing sama ng panahon? Base sa circulation nito ngayon, Hari, hindi pa naman siya ganap na bagyo. At although hindi nakikita pa rin natin na maging bagyo ito at may posibilidad yan dahil nga ang convection o driving mechanism nito ay moisture at sea surface temperature at nasa karagatan yan sa ngayon, malaki ang posibilidad na maging bagyo ito. Alright, that's great news. Mr. Figueroson, sa ibang usapan, sa western section ng Northern and Central Luzon, umiiral naman po yung monsoon trough. Ano po ba yung tinatawag natin na monsoon trough? Pwede po bang paka-explain sa ating mga kababayan kung ano po itong weather system na ito? Although, Hari, normal ito na nangyayari sa ating bansa at madalang na natin na binibigay or sinusulat o napapaloob sa ating synopsis, normal naman ito na nangyayari sa ating bansa. At ito lamang ay extension or interconnection nitong Intertropical Convergence Zone o ITCZ dahil nga converging zone yan at mayroon tayo nagkakaroon ng pag-ikot o circulation sa bahagi nitong western side ng ating bansa dahil nga andyan din minsan ang axis ng ITCZ, nagkakaroon tayo ng westerly component na hangin at yan ang nagiging dahilan ng pagsanib ng westerly wind at ng easterly wind kaya nagkakaroon ng converging zone dyan sa bahagi ng western side o western section ng ating bansa. Ayan, talaga naman kay ganda ng ating umaga dahil meron naman tayong bagong natutunan tungkol sa ating weather system na monsoon trough. Mr. Figueroson, ano po ba nga aasahan nating lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw ng Sabado? Yes, sorry, dahil nga pa rin umiiral itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone at nakaapekto dito sa bahagi ng Mindanao at may kaakibat din na epekto dito sa bahagi ng Visayas. So inaasahan natin ngayong araw na itong buong Visayas at itong bahagi ng Mindanao, ito po yung Caraga, Davao, Northern Mindanao at dito po sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi po ng Luzon, ito po yung Mimaropa at Bicol Region. So makakaranas po yan ng mga kaulapan na siya naman po magiging dahilan ng mga light to moderate rains at thunderstorms. Samantala, ang Metro Manila, kasama na po ang natitirang bahagi ng ating bansa, ay magiging maganda ang panahon pero asahan pa rin po ang mga bahagyang kaulapan na siya na magdudulot ng mga isolated rain showers or thunderstorms.
Alright, maraming salamat po Mr. Figueroson sa inyong ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay na ating panahon. Maraming salamat din, Hari, at payo pa rin natin sa ating mga kabayan. May nakatas po pala tayong gale warning dito pa rin po sa bahagi ng Palawan at mapanganib po sa ating mga kabayan ang paglalaot dyan, lalo na po itong gumagamit ng mga liliit na sasakyang pandagat kasi maalon hanggang sa napakaalon po ang mga naturang karagatan. Kaya naman po, mag-ingat po at maging maingat din po itong kahit na itong mga mandaragat natin gumagamit ng malalaking sasakyang pandagat. At payo pa rin po, patuloy po na magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil po hindi asahan pa rin natin ang mga isolated rain showers or thunderstorm dito po sa Metro Manila. Alright, there you have it mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Joy Figueroson.